Ang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging Marcos, kung maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Samantala, nagpahayag din si Duterte na patayin ng mga senador na nakaupo ngayon upang mabakante para sa 9 na PDP candidates. Anya, kung makapatay ng 15 na mga senador, tiyak anya na pasok ang lahat ng kanyang ini-endorso. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Pasado alas 9:30 ng gabi kagabi, natapos ang proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Mahigit 1,000 naman ang dumalong supporters sa rally mula sa 9 na senatorial candidates. Sa kaugnay na balita, binatikos naman ni Davao City Mayor Sebastian Basta Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dinadala nito ang bansa sa pagiging abusadong gobyerno. Ito ang naging laman ng talumpatin niya sa proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino Laban. Sinabi nito na tila nauulit ang ginawang pang-aabuso sa kapangyarihan ng mag-amang Pangulo na si dating President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Imbesan niya na pagsulong sa magandang pamumuno ay tila bumabalik sa mapang malabis at mapang-abuso na pamamahala. Una rito ay nakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong si Pangulong Marcos nga na gumagamit nga ho ng illegal na droga. Narito ang bahagi po ng pahayag ni Mayor Baste. Ang PDP ay maninindigan hindi lamang para sa atin nandirito ngayon, kundi para sa bawat Pilipino na siyang tunay na lakas at pundasyon ng ating partido. Higit 4 na dekada ang nakaraan na buo at nanindigan ng PDP laban upang tutulan ang mapang-abusong rehimeng Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, ang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino ay nalalagay na naman sa alanganin. Habang nagsusumikap tayong humakbang patungo sa isang maunlad na bukas, ay pilit naman tayong hinihila pabalik ng administrasyong ni Ferdinand Marcos Jr. sa isang mapang-abuso at mapagmalabis na pamahalaan. Sa si Mayor Baste sa mga hayagang pumupuna kay Pangulong Marcos mula sa pamilya Duterte. Kung bahagi po siya ng pinakaunang programa noon na isinagawa doon sa may Davao City kung saan ginawa ng mag-amang Duterte ang hayagang pagpuna kay Pangulong Marcos, ilang buwan lamang ho yan nung siya ay nakaupo na sa pwesto. Natunayan natin na kaya nating magsilbi sa bayan na may disiplina, sa sarili, walang kalabisan at walang pang-aabuso lalo na sa pera ng taong bayan. Huwag nating sayangin ang mandato na ibinigay sa atin ng ating mga kababayan. Huwag nating sayangin ang mga buhay na itinaya ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na ng mga pulis at sundalo, para lamang maipaglaban ang kapayapaan at kalayaan ng ating bansa. Bilang mga lingkod bayan, tungkulin nating ibigay sa mga Pilipino ang buhay na masagana, bansang mapayapa at lahing maipagmamalaki sa buong mundo. Bahagi po yan ng pahayag ng alkalde po ng Davao City si Mayor Baste Duterte. Marcos Jr. sa ating proclamation rally, may mga nabanggit siya while campaigning for you na wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang, wala sa kanila ang pumapalakpak sa China, at wala rin sa kanila ang mga sumuporta sa Pogo. May I ask, what's your views about this statement po of the President? Hindi naman kandidato si Presidente. Parang malabo yun, sir. Hinahangaan ko pa naman to si Senator Soto minsan. Parang malabo tayo yung sir yung sinabi nyo, hindi naman po siya kandidato. Ba't yung pinagsalita? Bakit siya nangunguna doon? Even if Mr. Senator Soto means kahit hindi po siya ang kandidato, the mere fact you are under him, siya ang pinuno ng inyong alyansa. It speaks so much. Sorry to disagree with you, sir. Sinasabi namin kaming mga kandidato, hindi siya. So he was merely stating facts.
And that is as far as his perspective is concerned. So it doesn't have anything to do. So parang facts daw yon according to Marcos. Parang ang dating nito, hindi kami yun. Hindi kami yun. Siya lang yun. Siya lang yung nagbitaw ng negative campaigning. Siya lang yung nagsasabi nun, hindi kami. Tila lumalayo na sila, oh. Tila naglalaglagan na sila. Ang nagsisimula pa lang parang, naku, siguro, kasi ito eh. Tingnan niyo yung opposite. Kung naniniwala ka na okay yung ginawa ng inyong pinuno niyo yan whether you like it or not. Kasi kung kay Pangulong Duterte yan, tinanong yan, bakit ganyan, nagmumura si Duterte? Hindi naman niya sasabihin ng mga kandidato ni Duterte, si Duterte lang yun, kami matino kami, hindi kami nagmumura. O hindi kami hindi, walang ganun. Ipagtatanggol pa nila. Tama, mali. Di ba? Noong pangapanahon na nagmumura si Pangulong Duterte na bastos, lumayo ba yung mga kasamahan ni Pangulong Duterte? Lumayo ba yung mga senatoriable ni Duterte? Hindi! Ipinagtanggol si Pangulong Duterte. Ipinagtanggol ang mga sinabi niya. Hindi ho lumayo. Ba't tila ata dito, lumalayo kayo, sir? Parang sinasabi niyo, hindi naman siya yung kandidato eh. Kami naman yung kandidato. Hindi naman kami involved sa negative. Siya yun. Kami hindi. Parang ganun eh. So it's simply, kung analogy ang ating titignan, para mong sinabi na siya lang yun. Yung negative campaign, siya lang gumawa nun. Kami, out kami dyan, hindi kami gagawa ng ganun. So, inilalayo niyo yung sarili niyo doon sa inyong pinuno. Ako'y nagtatanong lang, sir, ha? Tanong lang po ito. Doon sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan o walang ano. Kaming mga kandidato yun. How about others lang po? So ako, ang realization ko dito, ang aking opinion dito, alam nila na mali yung ginawa ni Marcos. Alam nila na mali yung ginawa ng kanilang pinuno. Kaya medyo lumalayo sila ng konti dun sa issue. Di ba? Maniwala kayo sa akin sa hindi. Hindi nyo maiiwasan to eh. Mahirap ipaliwanag ito. Kaya nga ako, kung sino man yung bumubulong kay Marcos, wag nyong, ewan ko kung ginagago nyo si Marcos dahil may ibang gustong umupo. Alam naman natin kung sino yun. Hindi ko na kailangan espelingin ng pangalan no, mahaba-haba eh. Di ba? Mr. President, mag-ingat ka sa mga nakapaligid sa'yo kahit ka mag-anak mo. Baka mamaya pag ginawa mong Vice President yan, bigla kang ilaglag niyan. Di ba? At pag nailaglag ka niya, mabagok ka, delicates. Kaya ingat ka. Ako, ito, payong ano to mag-ingat kayo dyan. Kaya ito sabi ko nga sa inyo, mas concerned pa ako kaysa dun sa mga tarantadong loyalista eh. Bakit? Yung mga tarantadong loyalista at mga vlogger na tanso, nabayaran na yan eh. Nabayaran na yan at iba na pinagtatanggol yan, hindi naman na si Marcos eh. Pansinin ninyo, ang pinagtatanggulan niya iba. Alatang bayad eh. Di ba? Ako nga concern ako eh. Concern ako kay Marcos at sinasabi kong, sir, wag kayo makikinig sa mga kapaligid sa inyo. Sablay. Ano pa sinasabi ko? Mag-ingat kayo. Baka mamaya yung gagawin yung Vice President, yan ang maglaglag sa inyo. At ayaw kong maging presidente yun. Tiisin ko na yung 6 na taon ninyo kaysa dun sa walang yang yun. Na hindi, ako mas concerned pa ako dyan sa mga bayarang vlogger dyan eh. Na mga tanso vlogger. Kasi iba na amo niyan. Kunwari lang yung Marcos pero iba na amo niyan. Iba na, maniwala kayo sa akin. Sige po. Well, tama si Tito Sen. Tingnan mo na. Ay, Pati si Erwin Tulfo, tama si Tito Sen. Iba si Marcos, iba kami. Laglagan na yung aga pa. Kasi simula pa lang ng kampanya, naglalaglagan na kayo. Kakahiya. Kaya tuloy, ang bansag sa inyo, Team Sinusuka. Team Suka at Team Sinusuka. Saan kayo? Ilagay niyo yung comment nyo dyan ha. Gusto kong malaman kung kanino kayo. Sa Team Suka, yung mga bumibili ng suka nun. Gumagawa ng suka nun. Nandyan sa speech yan ng mga taga-PDP. Di ba? Gumagawa si Bato, gumawa ng nagbebenta at gumagawa ng suka. Si Pastor Kibuloy, gumawa din ng suka at nagbebenta rin yung kanyang grupo. Nandyan ho yung mga Team Suka. Kanino kayo? Team Suka o Team Sinusuka? bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang sakit sabihin nun. Yari kayo. Doon sa sumulat. Mantakin mo. Hindi nyo man lang dinipensahan yung pinuno ninyo. Pwede nyo naman depensahan na that is not a negative campaigning. O, diba? Pwedeng ganyan. That is just the truth that we all stand together. Pwedeng ganun eh. Kasi ang problema ko sa inyo, mga sir, mga ma'am,
ayaw ninyong tumayo at natatakot kayong malaglag. That's the truth. Kaya nag-iingat kayo sa mga sinasabi ninyo because it's time for campaign. So natatakot kayo na magkalaglagan. Kaya bilib na bilib ako doon sa, kanina umatin po ako doon sa PDP proclamation. Bilib na bilib po ako sa bawat kandidato na naandoon. Alam naman natin kung gaano, di ba sinasabi nga ni VP Sara Duterte, sabi niya na hindi pa ako sure kung mangangampanya ako, baka hindi lang makabuti dito sa mga senador ng PDP o ng mga Duterte. Pero alam mo, Ma'am VP Sara Duterte, hanga ako sa mga PDP senators and Duterte senators. Kasi they stood their ground. Bahala na kayo umintindi. Hindi, tumayo sila dun sa kanilang prinsipyo. Di ba? Tumayo sila dun sa prinsipyo nila at sinasabi nilang, basta Duterte kami. Kaya nga ang sigaw doon, Pilipinas, Duterte pa rin. Hindi mo sila yung natatakot, na nasabihin na sila yung maka-Duterte. Walang ganun. Di ba? Ako nagulat din ako. Ito personally, nagulat ako. Kasi dun sa iba, expected ko ng mga maka-Duterte. Di ba? From Bato, Bongo, Pastor Kibuloy, and the others. Sila Atty. Jimmy Bondoc. Alam ko na maka-Duterte. Pero nagulat ako dun sa interview ni Atty. Vic Rodriguez. Nung tinanong siya, ano yung nagagamit mong emoticon? Alam mo, nagulat ako. Akala ko kasi sasabihin niya, smiling face, o kaya heart. Sabi niya, gumanon siya. That is so risky in the part of Atty. Vic Rodriguez kasi alam naman natin, malapit siya sa mga Marcos. But still, doing that is very risky for him as a candidate. Pero tumayo siya. Kaya talaga masasabi mo, maisog etong si Atty. Vic Rodriguez. Maisog talaga. And each one of them, talagang, hindi, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Duterte kami. That's what we want. Duterte. Brand of leadership. Wala na yung paligoy-ligoy. Iba si Marcos, iba kami. Hindi kami katulad ni iba yung ginagawa ni Marcos na negative campaigning, iba kami. Dito, nangangampanya pa lang, ganyan na kagad ng tabas ng mga dila ng mga support ng mga senator ni Marcos. Gagawin na lang po namin, siguro, lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ho ngayon. Sir, ano yung nagawa ninyo?